Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako si Kuya Juan mula sa Boses ng Dilim. Sa gabing ito, mayroon akong isang nakakikilabot na kwento na siguradong magpapangilabot sa inyong mga balahibo. Ang kwentong ito ay ipinadala sa amin ni Estoy, isang residente ng Tacloban City na nakaranas ng isang hindi kapani-paniwalang karanasan noong Biyernes Santo ng taong 2019. Siya mismo ang buhay na saksi ng kakaibang pangyayaring ito. Si Estoy ay simpleng lalaking dumaan lamang sa tabi ng MV Eva Jocelyn Memorial, ang bantog na barkong multo ng Tacloban. Ngunit ang simpleng paglalakbay na iyon ay nauwi sa isang hindi niya malilimutang pagtatagpo sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Para sa privacy at proteksyon, gagamitin natin ang kanyang palayaw na Estoy sa kwentong ito. Ngayon, ikinuwento niya sa amin ang buong detalye ng kanyang karanasan. Handa na ba kayong makinig? Maghanda na at buksan ang inyong mga isipan. Hindi ninyo makakalimutan ang kwentong ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito. Noong hapon ng Biyernes Santo, 2019, naglalakad si Estoy sa mga kalsada ng Tacloban City. Ang buong bayan ay nakaramdam ng katahimikan na dala ng sagradong araw na ito. Walang tugtugan, walang ingay ng mga sasakyan, tanging ang hangin lamang ang maririnig na humahampas sa mga puno. Ang dilim ng ulap ay tila sumasalamin sa kalungkutan na dala pa rin ng nakaraang mga trahedya. Si Estoy, isang lalaking 23 taong gulang, ay nagtatrabaho bilang assistant sa isang tindahang hardware. Dahil Biyernes Santo, walang pasok at sarado ang lahat ng tindahan. Pauwi na sana siya sa kanilang bahay sa Barangay Anibong. Ang init ngayong hapon. Buti na lang Biyernes Santo. Walang masyadong tao sa kalye. Dadaan na lang ako sa tabi ng memorial, mas maikli ang daan. Habang naglalakad si Estoy sa daang nagdadaan sa MV Eva Jocelyn Memorial, napansin niya ang malaking barko. Ang barkong ito ay naging simbolo ng trahedya ng Typhoon Yolanda noong 2013. Ang MV Eva Jocelyn ay isang kargamento na itinaob ng storm surge at nagpinsala sa maraming tahanan. Libu-libo ang namatay sa sakuna na iyon at ang barko ay ginawang memorial para sa mga biktima. Tumigil si Estoy sa labas ng bakod ng memorial. Walang ibang tao sa paligid. Ang barko ay nakatayo doon tulad ng isang higanting multo, tahimik at nakatatakot sa kanyang kadiliman. Ang amoy ng dagat at kalawang ay pumalibot sa hangin. May kakaibang pakiramdam si Estoy, para bang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa loob ng barko. Ngunit pinabulaanan niya ang sarili niyang kaisipan. Ang daming kwento tungkol sa barkong ito. Sabi nila, may mga multo raw na lumalabas dito tuwing gabi. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Mga katang-isip lang yan ng mga tao. Tiningnan ni Estoy ang buong memorial mula sa labas ng bakod. Nakita niya ang mga pangalan ng mga biktima na nakalagay sa mga plaka. May mga bulaklak at kandilang nakapatong sa ilang bahagi ng memorial. Biglang may naramdaman si Estoy na presensya sa likuran niya. Isang malamig na simoy ng hangin ang humampas sa kanyang batok. Napalingon siya at nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa likod niya. Gusto mo bang pumasok sa loob, iho? Bukas ang pintuan para sa iyo. Napatalon si Estoy sa gulat. Hindi niya naramdaman ang paglapit ng matanda. Ang lalaki ay may edad na humigit kumulang 50 taon at nakasuot ng lumang uniforme ng security guard. Ang uniforme ay luma at medyo kupas na ang kulay, ngunit malinis pa rin.
Ang matanda ay may mabait na mukha, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na hindi mapantayan. Ay naku po, nagulat ako sa inyo. Hindi po, salamat. Dumadaan lang naman po ako. Hindi ko intensyon na pumasok sa loob. Ah, ganun ba? O baka naman takot ka sa mga kwento ng mga marites tungkol sa mga multo dito sa barko? Marami kasi ang nagsasabi na may mga kaluluwa pa rin dito. Hindi naman po ako takot, sir. Hindi lang talaga ako naniniwala sa mga multo o sa mga supernatural na bagay. Para sa akin, mga katang-isip lang ng mga tao ang mga yan. Totoo pala yun ng iho. May mga multo talaga dito. Kung gusto mo, may ikukwento ako sa iyo tungkol sa barkong ito. Kung handa ka namang makinig. Napaisip si Estoy, wala naman siyang madaling lakad pa uwi. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho pa rin sa palengke hanggang hapon. Kaya naman ay pumayag siya na makinig sa matanda. Sige po, sir. Wala naman akong madaling lakad. Ano pong kwento ang gusto ninyong ikwento sa akin? Ngumiti ang matandang guwardya at nagsimula na siyang magkuwento. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon. Parabang ang kwentong ito ay bahagi na ng kanyang kaluluwa. Ang kwento ko ay tungkol sa isang lalaking bumibisita sa memorial na ito tuwing anibersaryo ng Bagyong Yolanda. Taon-taon, hindi siya napapagod na bumalik dito. Nakinig ng mabuti si Estoy. May kakaiba sa paraan ng pagkukuwento ng matanda. Tila ba ang bawat salita ay may malalim na kahulugan at emosyon na kasama nito. Ako mismo ang nakakakita sa kanya tuwing bumibisita siya. Palagi siyang mag-isa, tahimik, at tila may mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang lalaking yon ay may malalim na sekreto. Habang nagkukuwento ang matanda, napansin ni Estoy na may ibang guwardya sa loob ng memorial. Ang guwardyang iyon ay nakatingin sa kanya nang may pagkabalisa at gulat sa mukha. May mga taong dumadaan din sa kalsada at tila nagmamadali. May ilan pang ang sumisigaw sa direksyon niya. Ngunit hindi naman siya pinansin ni Estoy dahil abala siya sa pakikinig sa matanda. Ang lalaking ito ay palaging bumabalik dito tuwing 8 ng Nobyembre, ang eksaktong petsa ng pagdating ng Bagyong Yolanda. Makikita mo siya na nakatayo sa harapan ng barko, tahimik at namumugto ang mga mata. Ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang kwento. Sinabi niya na ilang taon na niyang naabutan ang lalaking ito na bumibisita sa memorial. Palaging mag-isa at palaging may dalang mga bulaklak. Noong una, hindi ko siya kinausap. Iniisip ko na baka may pamilya siyang namatay sa sakuna. Marami kasing ganon dito, mga taong bumabalik para mag-alay ng dasal. Ngunit isang taon na pagdesisyonan ng matandang guwardya na kausapin ang lalaki. Gusto niyang malaman kung sino ang hinahanap ng lalaki at bakit siya palaging bumabalik sa memorial. Kinausap ng matanda ang lalaki noong 8 anibersaryo ng Bagyong Yolanda, taong 2021. Ang pag-uusap na iyon ay magbabago sa lahat. Nilapitan ko siya at tinanong kung may pamilya ba siyang biktima ng barkong ito. Tiningnan niya ako ng matagal bago sumagot. Sinimulan ng lalaki na magkuwento sa matandang guwardya. Sinabi niya na siya ay isa
sa mga rescuer noong panahon ng Bagyong Yolanda. Bahagi siya ng rescue team na nagliligtas ng mga tao sa gitna ng storm surge. Sabi niya sa akin, hindi siya nakakatulog ng maayos tuwing gabi. May mga bangungot siya, mga panaginip tungkol sa mga taong hindi niya naisalba. Ang mga mukha nila ay sumusunod sa kanya kahit saan. Ikinuwento ng rescuer na mayroon siyang matinding guilt at trauma mula sa mga nangyari noong sakuna. Ang kondisyong ito ay tinatawag na Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD. Sabi niya, hindi niya naisalba ang mga taong nakakulong sa loob ng barko. At hindi rin niya naisalba ang mga taong tinamaan ng barko noong ito ay itinaob ng storm surge. Dagdag pa ng rescuer, gusto niyang pumasok sa loob ng barko sa kalagitnaan ng gabi para humingi ng tawad sa mga kaluluwa ng mga biktima. Ito raw ang tanging paraan para makuha niya ang kapayapaan. Kaya naman pala, parang ang bigat ng dala ng taong yun. Pero bakit naman siya papasok sa loob ng barko sa gabi? Hindi ba delikado yun? Yan din ang sinabi ko sa kanya. Sinabi ko na bawal pumasok sa loob ng barko, lalo na sa gabi. Delikado at maraming multo ang lumalabas doon. Ngunit determinado ang rescuer. Sinabi niya na hindi siya takot sa mga multo. Ang takot niya ay ang panatilihing dala ang guilt habang buhay at hindi makakuha ng kapayapaan. Dahil sa determinasyon niya, nag-alok ako na gabayan siya sa pagpasok sa barko. Plano namin na pumasok ng 1:00 ng umaga dahil yon ang shift ko bilang gwardiya. Pumayag ang rescuer sa alok ng matanda. Nagkasundo sila na magkita sa memoryal ng eksaktong 1:00 ng umaga upang pumasok sa loob ng barko at humingi ng tawad sa mga kaluluwa. Umuwi na ang lalaki pagkatapos nilang mag-usap. Ang matandang guwardiya naman ay nananatili sa kanyang post, naghihintay ng pagdating ng gabi. May kakaibang pakiramdam siya na ang gabing iyon ay magdadala ng malaking pagbabago. Dumating ang gabi at ang oras ay lumalampas ng mabilis. Ang buong Tacloban ay tahimik. Walang mga ilaw sa mga bahay, walang ingay sa kalye. Tanging ang tunog ng hangin at mga insekto lamang. Nang mag-1:00 ng umaga, dumating ang lalaki sa harapan ng memorial. Nakasuot siya ng itim na jacket at maong. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Nandito ka na pala. Handa ka na ba? Bago tayo pumasok, pakilala muna tayo. Ano ang pangalan mo? Tumingin ang lalaki sa matanda at sumagot ng simple. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay June, ngunit hindi na niya tinanong ang pangalan ng guwardiya. Para bang hindi na mahalaga sa kanya ang mga detalyeng iyon. June, dala ko ang flashlight para sa iyo. Madilim doon sa loob, kailangan natin ng ilaw. Salamat, pero hindi ko na kailangan yan. Sanay na ako sa dilim. Bilang rescuer, maraming beses na akong pumasok sa mga madilim na lugar. Kaya ko yan. Bago sila pumasok sa barko, napansin ni June ang isang babae na nakatayo sa itaas ng barko, malapit sa railing. Ang babae ay nakasuot ng puting damit at tila naghahana-hanap ng isang tao. Hoy, babae, mag-ingat ka dyan. Baka mahulog ka. Delikado yan. Tumingin ang babae kay June, ngunit walang emosyon sa kanyang mukha.
Mayroon siyang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, tila ba hindi siya nabubuhay. Lumakad ang babae palayo mula sa railing at biglang nawala sa dilim. Parabang nilamon siya ng hangin. Hindi na siya muling nakita ni June kahit tiningnan pa niya ang buong bahagi ng barko. Normal lang yan, June. Yan ay isa sa mga multo dito. Palagi ko siyang nakikita tuwing gabi. Hinahanap niya ang kanyang pamilya na namatay sa sakuna. Napatigil si June sa sinabi ng matanda. Kahit sinabi niyang hindi siya naniniwala sa mga multo, ang nakita niya ay sobrang kakaiba. Ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang plano. Kung ganun, mas lalo akong dapat na humingi ng tawad sa kanila. Tara na, pasok na tayo. Pumasok na sila sa loob ng barko. Ang kadiliman ay sobrang bigat at ang hangin ay malamig na malamig. May amoy ng kalawang, amag at putik na pumalibot sa kanila. Narinig nila ang mga kakaibang tunog. May mga boses na humihiyaw, mga iyak at mga daing na nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng barko. Ngunit walang taong nakikita nila. June, naririnig mo ba yan? Yan ang mga boses ng mga kaluluwa na nakakulong pa rin dito. Hindi pa sila makaalis dahil may mga bagay pa silang dapat gawin. Naririnig ko. Parang ang dami nila. Parang sinasabi nila na tulungan natin sila. Naglakad sila sa loob ng barko hanggang sa makarating sila sa isang saradong cabin. Ang pintuan ay nakalock at may bakal na kandado. Ang cabin ay tahimik, ngunit may kakaibang presensya doon. Ito na. Ito ang kwarto kung saan nakakulong ang mga tao noon. Dito ko sila huling nakita bago ako umalis. Tumigil si June sa harapan ng kwarto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay namumugto. Tila ba bumabalik ang lahat ng alaala na matagal na niyang kinalimutan. June, ano ang talagang nangyari noon? Bakit ka ganyan ang bigat ng pakiramdam mo? Huminga ng malalim si June at nagsimulang magkuwento. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng emosyon. Ang kwentong ito ay matagal na niyang ikinubli sa kanyang puso. Noong bagyong Yolanda, ako ay bahagi ng rescue team sa Tacloban. Ang bagyong Yolanda ay dumating ng napakalakas. Ang hangin ay umaabot sa 200 kilometro bawat oras. Ipinagpatuloy ni June ang kanyang kwento. Ang mga alaala ay bumabalik na parabang nangyayari uli sa harap niya. Ang tunog ng hangin, ang ulan at ang mga sigaw ng mga tao. Ang storm surge ay dumating ng walang babala. Ang tubig ay umabot hanggang 2 palapag at 3 palapag ng mga gusali. Maraming tao ang nalunod, maraming bahay ang winasak. Inilarawan ni June ang kalagayan noong araw na iyon. Ang malakas na hangin, ang mabigat na ulan, at ang matinding storm surge na umabot sa taas na 6 na metro. Ang MV Eva Jocelyn, ang barkong ito, ay itinaob ng alon at tumama sa mga bahay sa barangay Anibong. Maraming tao ang namatay dahil sa impact. Ang barko ay naging sanhi ng maraming kapahamakan. Dagdag pa ni June, ang kanyang rescue team ay nag-deploy gamit ang mga lifeboat upang iligtas ang mga taong naipit sa mga guho at sa tubig. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang. Mayroon akong nobya noong panahong iyon. Ang pangalan niya ay Maricel.
Nakatira siya sa Barangay Anibong, eksakto sa lugar kung saan tumama ang barko. Tumigil si June at huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang alaala ng kanyang nobya ay sobrang sakit pa rin para sa kanya. Noong malaman kong tumama ang barko sa area nila, sinuway ko ang utos ng aking superior. Umalis ako mag-isa gamit ang isang lifeboat at pumunta sa lugar kung nasaan ang barko. Ipinaliwanag ni June na ang desisyon niya na mag-isa ay labag sa protokol. Ang mga rescuer ay dapat magtrabaho bilang team para sa seguridad. Ngunit ang pagmamahal niya sa nobya ay nanaig. Pagdating ko sa area, nakita ko ang barko na nakatirik sa lupa. Maraming bahay ang napinsala. May mga tao pang humihiyaw at tumutulong. Naghanap ako ng nobya ko sa gitna ng kaguluhan. Hinanap ni June si Maricel sa lahat ng dako. Tiningnan niya ang mga guho, ang mga katawan ng mga namatay at ang mga taong nailigtas. Ngunit walang bakas ni Maricel. Habang naghahanap ako, narinig kong may mga taong sumisigaw mula sa loob ng barko. Pumasok ako doon upang tignan kung sino ang mga iyon. Pumasok si June sa loob ng barko kahit na delikado. Ang hangin ay malakas pa rin, ang ulan ay walang tigil, at ang alon ay patuloy na tumatama sa barko. Nakita ko ang mga taong nakakulong sa loob ng kabin na ito. Sabi nila, noong tumama ang barko sa kanilang mga bahay, nakaligtas sila at pumanhik sa barko para hindi malunod. Ang mga tao ay sumakay sa barko upang makaiwas sa tubig ng storm surge. Ngunit noong bumaba na ang tubig, nakulong sila sa loob ng kwarto dahil sa bakal na hadlang. Sinabi nila na tulong daw. Sabi ko, ililipat ko sila sa lifeboat at dadalhin sa evacuation center. Pero habang ako ay naghahanda, narinig ko ang boses ng nobya ko sa labas. Ang sigaw ni Maricel ay umabot kay June mula sa labas ng barko. Ang boses ay puno ng takot at desperasyon. Tumakbo si June palabas ng kwarto upang hanapin ang kanyang nobya. Lumabas ako ng barko at hinanap si Maricel. Nakita ko siya sa ilalim ng isang malaking kahoy na tinamaan ng barko. Ang kanyang katawan ay nakapit doon at duguan. Tumakbo si June papunta kay Maricel. Sinubukan niyang alisin ang kahoy, ngunit napakabigat. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang tubig ay mabilis pang umaagos. Tinawag ko siya. Sabi ko, Maricel, huwag kang susuko. Ililigtas kita. Pero hindi na siya sumagot. Nakita kong nawala na ang kanyang hininga. Patay na siya. Ang ulo ni Maricel ay sumailalim sa tubig. Sinubukan ni June na hilahin ang katawan, ngunit dinala na ito ng malakas na agos. Nawala si Maricel sa kanyang paningin sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi ko na siya nahanap. Dinala siya ng tubig. Ang tanging nakita ko na lang ay ang dugong umaagos sa tubig. Ang nobya ko ay nawala na. Ang sakit na naramdaman ni June ay hindi mailarawan. Ang pagmamahal ng kanyang buhay ay nawala sa harap ng kanyang mga mata at wala siyang nagawa. Pagkatapos, naisip ko ang mga taong iniwan ko sa loob ng barko. Bumalik ako doon upang iligtas sila, pero huli na. Noong bumalik si June sa kwarto, nakita niya na ang tubig ay pumasok na sa loob. Ang mga tao ay nalunod na. Wala nang buhay sa kanila. Lahat sila ay patay na. Hindi ko sila naisalba. Dahil pumili akong hanapin ang nobya ko na matay ang mga taong yon, ako ang may kasalanan. Ang guilt na naramdaman ni June ay napakabigat. Alam niya na kung nanatili siya at iniligtas ang mga tao, baka nabuhay pa sila. Ngunit pinili niyang hanapin si Maricel.
Simula noon, hindi na ako makatulog ng maayos. Palagi kong naririnig ang kanilang mga boses sa panaginip ko. Sinasabi nila, "Bakit mo kami iniwan? Bakit hindi mo kami sinalba?" Ang PTSD ni June ay nagsimula mula noon. Ang kanyang buhay ay naging impyerno dahil sa guilt at trauma. Kaya naman bumabalik siya sa memorial tuwing anibersaryo upang humingi ng tawad. Pagkatapos ng kwento ni June, napansin ng matandang guwardya na wala na si June sa tabi niya. Tiningnan niya ang paligid ngunit wala na ang lalaki. June, nasaan ka na, June? Biglang nakita ng matanda na si June ay nasa loob na ng saradong kwarto. Ngunit paano siya nakapasok doon kung nakakandado ang pintuan? Hindi maintindihan ng matanda. Tiningnan ng matanda sa bintana ng kwarto at nakita niyang si June ay napalilibutan ng mga anino. Ang mga anino ay mga multo ng mga taong namatay sa kwarto na iyon. June, lumabas ka diyan. Delikado ka. Ang mga multo ay gusto kang kunin. Ang mga multo ay lumapit kay June at sinubukang hawakan siya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at sakit. Gusto nilang isama si June sa kanila. Pinilit ng matandang guwardya na buksan ang pintuan ng kwarto. Gamit ang susi at lakas, nailabas niya si June mula sa loob. Ang lalaki ay tahimik at tila nalilito. June, ayos ka lang ba? Ano ang nangyari sa iyo doon? Hindi ko alam. Bigla na lang akong napunta sa loob. Parang may humila sa akin na nakita ko sila, ang mga taong hindi ko naisalba. Lumabas na sila ng barko. Ang gabi ay unti-unting nagiging umaga. Ang kalangitan ay nagsisimula ng lumiwanag. Si June ay tahimik at lumuluha. Sir, mayroon bang listahan ng mga biktima dito sa memorial? Ang mga pangalan nila ay naka-engrave pa? Wala. Walang kompletong listahan. Pero alam ko ang karamihan sa kanila dahil kapitbahay ko sila. Nakatira kasi ako sa barangay Anibong, eksakto sa lugar kung saan tumama ang barko. Ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang kwento. Sinabi niya na ang kanyang bahay ay isa sa mga tinamaan ng barko noong storm surge. Ngunit naligtas sila agad. Pero may isang tao na hindi ko kilala sa mga biktima. Ang taong yon ay nakasuot ng rescuer uniform. Natagpuan siya sa loob ng barko, patay na. Napatigil si June sa sinabi ng matanda. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tila ba may bumubulong sa kanya ng katotohanan. Ang rescuer na yon ay ikaw, June. Ikaw ang namatay sa loob ng barkong ito. 6 na tao na ang nakakaraan. Ikaw ay isa sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Buhay ako. Nandito ako. Ikaw mismo ang rescuer na nagligtas sa akin at sa pamilya ko noong araw na yon. Pagkatapos, nagdesisyon kang pumasok mag-isa sa barko. Hindi ka na bumalik. Nagsimulang bumalik ang mga alaala ni June. Ang mga eksena ay dumaan sa kanyang isipan tulad ng pelikula. Nakita niya ang sarili niyang katawan na nakahandusay sa loob ng kwarto. Natatandaan ko na, noong aalis na ako ng barko upang hanapin si Maricel, may tumama sa aking ulo. Isang bakal na bumagsak mula sa kisame.
Ang alaala ay malinaw na. Si June ay namatay sa loob ng barko dahil sa aksidente. Ang bakal ay tumama sa kanyang ulo at namatay siya agad. Kaya pala hindi ko naisalba si Maricel. Kaya pala hindi ko naisalba ang mga tao sa kwarto dahil patay na pala ako noon. Ang realisasyon ay sobrang sakit para kay June. Napagtanto niya na ang lahat ng akala niyang trauma at PTSD ay mga alaala lamang ng kanyang kaluluwa na hindi pa tumatanggap ng kamatayan. 6 na taon na pala akong patay. 6 na taon na akong ligaw na kaluluwa na hindi tumatanggap ng katotohanan. Akala ko ay buhay pa ako. Lumuha si June. Ang pagkakatanto ng kanyang kalagayan ay napakahirap tanggapin. Ngunit unti-unti, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit ngayon mo lang ako tinulungan na maalala? Gusto ko na ikaw mismo ang makapagtanto. Kaya nga inaalok kitang samahan tuwing ikaw ay bumibisita. Pero palagi kang nawawala bago pa kita malapitan. Ipinaliwanag ng matanda na mayroon siyang third eye. Nakikita niya ang mga multo at ang mga kaluluwa. Gusto niyang tulungan silang lahat upang makahanap ng kapayapaan. Ngayong gabi lang, hindi ka nawala. Pumayag kang makausap ako at pumasok sa barko. Kaya nakuha kong sabihin sa iyo ang totoo. Salamat sa iyo, sir. Salamat sa tulong mo. Ngayon alam ko na ang totoo at handa na akong tanggapin ang kamatayan. Ngumiti si June. Para sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Wala ng guilt, wala ng takot, wala ng sakit. Salamat ulit, sir. Paalam na. Unti-unting nanipis ang anyo ni June. Ang kanyang katawan ay nagiging liwanag at unti-unting nawawala. Ang liwanag ay pumalibot sa kanya. Paalam, John. Makakapagpahinga ka na. Pumunta ka na sa liwanag. Nawala na si June. Ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng umalis at nakahanap ng kapayapaan. Ang matandang guwardya ay naiwan mag-isa sa harapan ng barko, ngumingiti at masaya. Natapos na ang kwento ng matandang guwardya. Tiningnan niya si Estoy at ngumiti. Ang nangiti ay may kakaibang kahulugan na hindi maintindihan ni Estoy. Yan ang kwento ko, iho. Yan ang nangyari kay June. Nakahanap na siya ng kapayapaan. Grabe naman ang kwento mo, sir. Nakakatakot pero nakakaiyak din. Buti nakahanap si June ng kapayapaan sa huli. Tumango ang matandang guwardya. Ngunit ang kanyang susunod na tanong ay magpapabago ng lahat. Ang tanong na ito ay magdadala ng takot kay Estoy. Ikaw ba, iho? Gusto mo rin bang tulungan kita? Tulad ng ginawa ko kay June, pwede rin kitang tulungan. Ano? Tulungan ako saan, sir? Ayos lang naman ako. Wala akong problema. Ngumiti lang ang matanda ngunit hindi sumagot. Ang nangiti ay nakakatakot at may malalim na kahulugan. Nagsimulang makaramdam ng takot si Estoy. Biglang narinig ni Estoy ang mga boses na tumatawag sa kanya. Ang mga boses ay nanggagaling sa malayo ngunit malinaw. Stoy, gising ka na. Gising ka na sa wakas. Ang boses ay pamilyar. Parang boses ng kanyang ina. Ngunit paano? Ang ina niya ay nasa palengke pa. Bakit nandito siya?
Tawagan ninyo ang doktor. Nagising na siya. Nagsimulang lumabo ang paningin ni Estoy. Ang mundo ay umiikot at ang lahat ay nagiging malabo. Parang may humihila sa kanya palayo sa memorial. Dumilat si Estoy at nakita niyang nasa isang kwarto siya. Puti ang kisame, puti ang dingding at may amoy ng gamot at alkohol sa hangin. Nasa ICU siya ng ospital. May mga tubes na nakakabit sa kanyang katawan. May dextrose sa kamay niya at may monitor na tumutunog sa tabi niya. Toy, anak ko, salamat sa Diyos at nagising ka na. Nag-alala ako sa'yo. Nakita ni Estoy ang kanyang ina na umiiyak sa tabi niya. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng luha at relief. May kasama rin siyang mga doktor at nurses. Nanay, ano ang nangyari? Bakit ako nandito sa ospital? Anak, tinamaan ka ng sasakyan. Hit and run. Nangyari ito sa labas ng MB Eva Jocelyn Memorial. Nasa koma ka ng isang araw. Nagsimulang bumalik ang mga alaala ni Estoy. Naalala niya na naglalakad siya sa tabi ng memorial. Pagkatapos, may nakausap siyang matandang guwardya. Naalala ko na, nanay. Nakausap ko ang isang matandang gwardiya sa labas ng memorial. Nagkukwento siya sa akin. Anak, walang matandang guwardya. Sabi ng mga taong tumutulong sa'yo. Mag-isa ka lang doon at nakikipag-usap sa hangin. Naalala ni Estoy ang mga taong dumaan at sumisigaw sa kanya. Naalala rin niya ang guwardya sa loob ng memorial na tila balisa at nag-aalala. Kaya pala may mga taong tumatakbo papunta sa akin. Kaya pala may gwardiya na tila nag-aalala. Dahil tinamaan na pala ako ng sasakyan noon. Oo, anak. 2 tao ang tumutulong sa'yo at dinala ka sa ospital. Salamat sa kanila at buhay ka pa. Napagtanto ni Estoy ang totoo. Habang nakikipag-usap siya sa matandang guwardya, nasa pagitan na pala siya ng buhay at kamatayan. Ang usapan na iyon ay nangyari sa afterlife. Nanay, ang matandang gwardiya na nakausap ko, sabi niya gusto niyang tulungan ako. Tulad ng ginawa niya kay June sa kwento niya. Napagtanto ni Estoy ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Ang matandang guwardya ay gustong tulungan siyang tanggapin ang kamatayan. Gusto niyang isama si Estoy sa mundo ng mga patay. Kaya pala gusto niyang tulungan ako. Patay na pala siya. At gusto niyang isama ako sa kanya. Mandamay pa siya sa akin. Kung tumanggap si Estoy ng tulong mula sa matandang guwardya, malamang ay hindi na siya nagising mula sa koma. Namatay na sana siya at sumama na sa mundo ng mga multo. Ngunit dahil sa mga taong tumutulong at dinala siya agad sa ospital, naligtas siya. Ang kanyang kaluluwa ay bumalik sa kanyang katawan at nagising siya mula sa koma. Salamat sa Diyos at hindi ako sumama sa kanya. Salamat sa mga taong tumutulong sa akin. Naisip ni Estoy ang kwento ni June. Ang lalaking iyon ay 6 na taong ligaw na kaluluwa bago tumanggap ng kanyang kamatayan. Nakakatakot isipin na pwede rin siyang maging ganoon. Naisip rin niya ang matandang guwardya. Sino ba talaga ang lalaking iyon? Bakit siya nandoon sa memorial? At bakit niya gustong tulungan si Estoy? Baka isa rin siyang biktima ng bagyong Yolanda. Baka isa rin siyang ligaw na kaluluwa
na tumutulong sa iba upang makahanap ng kapayapaan. Ang tanong ay nananatili, ngunit ang mahalaga, si Estoy ay buhay pa at nakaligtas. Ang karanasan niya ay magsisilbing babala na ang pagitan ng buhay at kamatayan ay napakalapit lamang. Makalipas ang ilang linggo, gumaling na si Estoy at nakalabas na ng ospital. Bumalik siya sa kanyang normal na buhay, ngunit hindi na pareho ang kanyang pananaw. Hindi na siya bumabalik sa tabi ng MV Eva Jocelyn Memorial. Umiiwas siya sa lugar na yon dahil sa takot na baka makita niya ulit ang matandang guwardya. Ang kwento ni June at ang karanasan niya ay nananatili sa kanyang isipan. Palagi niyang naalala ang aral na natutuhan niya tungkol sa buhay, kamatayan at kapayapaan. Salamat sa Diyos at nabigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Hindi ko nasayang ang bawat araw ng buhay ko. Ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, naririnig pa rin ni Estoy ang boses ng matandang guwardya sa kanyang panaginip. Estoy, gusto mo rin bang tulungan kita?